Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tens Fishard. And for today's video mga gar ay mag-update lang tayo ng konti dito sa ating Fishard sa mga latest na nangyari dito sa ating munting barracks. So nung nakaraan mga gar, no, pinakita natin dito yung nanganak nating full gold. So kung mapapansin nyo, no, meron pa rin mga mangilan-ngilan na mga fry na lumulutang-lutang, no, sa ating mga ayan sila, no, may mga mangilan-ngilan pa rin na lumulutang. So hindi ko pa yan nahuhuli halos lahat, and madami yung binuga ng ating full gold, no, dahil nga nagbig mama na nga yung ating full gold dito na breeder. Tapos dito natin nilagay mga gar yung ating mga bagong fry ng full gold. So hindi pa sila masyadong nakikita dahil medyo transparent sila ng kaunti dahil maliliit yung binuga ng ating mga breeder yun, kasi sobrang dami. Tapos ito yung ating MSSBT, no, pinaka last fry natin, no, ng ating MSSBT, pinaka latest kumbaga yun. So ilang piraso lang yan dito, and medyo green na yung tubig, no. Sana madami yung makasurvive kasi ngayong panahon gar, no, maulan, nauulanan to parate. So kaya parang napupuno na sila, no. Hindi naman na direkta talaga na tinatamaan, no, anggi-anggi lang kasi open space na kasi ito banda. So hindi ko mga ito hulihin dahil hindi naman nila kinakain. Hayaan ko lang muna sila dyan dahil baka may stress pa yung mga female natin, no, na kakapanganak lang. So may nakita ako siguro mga I think 5, no, or 6 na piraso. So dyan na lang muna sila. Tapos dito mga gar, no, yung ating pea-dirt na koi, yung pea-dirt koi natin. So nung nakaraan sobrang laki ng tiyan nito, and actually lumaki na naman kasi kumain na naman siya, pinakain na naman natin. So lumaki na naman ulit yung kanyang tiyan. Pero kanina mga gar, no, nag-drop yan ng napakaraming fry. Meron pa nga yung isang natitira pero hindi pa natin kinukuha. Yun, nag-drop na to kanina mga gar, no. May bago na naman tayong fry ng ating pea-dirt koi. So sana, no, medyo madami na yung produce natin ng mga pea-dirt kois. Kasi may mga nagtatanong, may mga naghahanap. Tapos itong ating silver belly koi, malalaki na rin yung mga tiyan nito. Malamang mga buntis na rin ito. Pumapayat nga yung male natin. So sana okay lang yan. Pero ayan na sila. Sana mag-drop na rin to. Itong laki na nito. Kaso wala kasi siyang cup. So hinayaan lang natin dahil kahit wala siyang cup, magpo-produce naman ng may cup yan. Okay lang din naman yan. Tapos mga gar, ito nag-drop na rin to yung ating HBRRT yung kahapon, no, na sa latest video natin pakita natin yung kanyang drop, and pinapa-recover muna natin kaya tinanggal natin muna yung male. So yung dito, no, dito ko nilagay yung mga HBRRT natin na kanyang binuga. Ayun, mapapansin mo medyo marami kasi ang halaman dito. Sana nga walang no, walang log or anak ng tutube kasi medyo madami yung ating halaman. So andun sila, no, kaya pagka nagpapakain tayo dito ng BBS, ini-scatter natin kasi nga hindi sila na umiipon sa isang lugar lang. Ang iba nandun sa ilalim ng halaman, yung iba nandun sa gilid yun. So dito yung ating HBRRT, lagyan natin to mamaya ng label para hindi tayo malito. Tapos dito ko nilagay yung pea-dirt ko mga gar. Yung nakalagay dito dati ay full gold, so tinanggal ko yung full gold na yon. Tapos dito ko nilagay yung mga bagong fry natin ng pea-dirt. Tapos yung full gold natin ay dito ko nilagay mga gar, no. Hinalo ko na dito yung full gold ko. Ayan. Dahil plano ko lang din naman tong ipang free, no, pag sakaling may bibili sa atin ng mga full gold. Dito rin ako kukuha ng pang free kaya pinagsama ko na lang din. Ayan, dito na sila. Tapos yung ating ABT na nagkaroon ng red wash. Ayan, ang ganda niya na, oh. Ayan, oh, ang ganda. Tapos ito YKC ito, no, na produce ng ating albino YKC. Ayan, lumalaki na siya, oh. Ayan, male yan siya, no. Tapos may mga YKC din tayo na female, no. Pagka medyo mag-matured na yon, i-partner natin yun siya para karoon tayo ng YKC. Yun, ito siya, oh, yan. Nagkaroon siya ng red, no. Ayan, no, ang galing. Para siyang ABT red na hindi siya albino blue topaz kundi para lang siyang albino red tail. Ang galing, no? Ang ganda. Nandyan na siya. Yun. Ito yung sinasabi ko na YKC natin. Yan, na pwede nating i-partner dito sa isa, no? Yan. Pwede natin siya i-partner. Ito siya, oh. Yan. Lumalaki na nga siya. Actually, mabilis lumaki yung mga YKZ lang. Pero yung mga albino YKZ,
medyo matagal. Magkakapatid yan sila, pero kung mapapansin mo, no, grabe yung diferensya, no, sa katawan. Mabilis talaga lumaki. So dyan na lang natin sila nalagay dahil konti lang din naman sila. Tapos yung ating P-Dirt, no, na nag-iisa na female, dito natin siya nilagay. So solong solo niya yan. May naka-reserve na yan eh, kukunin niya daw sa linggo. Sana nga matuloy, no. Ayan, maganda yan, ready na yan i-breed. Ayan, di ba? Yun ang P-Dirt na koi jeans natin. Yun, pina-perfect pa kasi natin yung ano niyan eh, yung P-Dirt koi talaga, na para maganda yung produce. Sana nga madami na, no? Tapos na dito yung mga naka-reserve nating mga male. Okay na okay sila dito. So madami silang female na kasama. I think tatlo. May tatlo silang female na kasama. Tapos 5 lang yung male dyan. Medyo lumalabo lang kasi yung camera natin. Ayaw mag-focus. Yun, meron tayo dyan na P-Dirt koi. Meron tayong MSSBT, tapos meron tayong HBRRT at saka RDSS na male. So naka-reserve yan sila, na kung sakaling manghina or sakaling mapunit-punit yung male natin, dyan tayo kukuha ng mga ipapartner ulit natin ng mga males. Tapos dito mga gar, sobrang dami yan dyan, mga iba-ibang sizes, no, ng mga Yellow King Cobra. So naka-green na yung tubig, no, hindi ko mabawasan ng tubig at mapalitan kasi baka mahigop kasama yung mga fry dahil masyadong maliliit. So pinapalaki-laki ko lang ng kaunti at okay lang din naman sila, no, kung mapapansin nyo. Maganda naman yung kanilang galaw. And ito, no, simula nung ginawa na itong planted tank to, so maganda na yung response ng ating mga isda dito, no. Kahit green, hindi sila nangihina, tapos masigla talaga sila. Ayan, no. Tapos ang ginagawa ko dito ay binabawasan ko lang ito ng tubig. Bukas ng gabi babawasan ulit natin ito ng tubig, tapos dadagdagan lang din ulit natin. So mas mabilis maglinis pag ganito, no, kasi bawas dagdag lang. Kaso mahal kasi ng mga ganito eh, mahal ng lupa, no. Kung mura lang sana yung lupa, gagawin sana natin planted tank lahat ng mga lagayan natin para hindi tayo magkakasip-sip-sip-sip ng mga dumi, no. Lagyan na lang natin ng mga halaman, tapos bawas dagdag na lang talaga sana. Kaso mahal ng lupa. Maganda sana kung probinsya ito, no, maraming lupa sa probinsya, kaso siyempre NCR kasi, saka itong aqua soil na ito napakamahal. Ayun, maganda sana. Yun, tapos ito yung natitira nating mga full gold, no. Yun, sa mga gustong bumili mga gar, no, ito yung mga full gold natin. Minsan hindi tayo nakakapagbigay ng video sa mga nagtatanong kasi kung ano nakikita nyo sa ating channel mga gar, yan din yung actual nila. So kung bibili kayo mga gar ng ating mga available na mga isda, isisend ko naman yung video niyan eh. Pagka para makapili kayo, nabibigyan ko kayo ng video ng mga napili ko. Kasi totally ako naman talaga ang pumipili dahil hindi tayo nagpapa-walk-in. Tapos ako ang pipili. Pipiliin ko din yung maganda kasi ayoko rin mapahiya, ano. Tapos titignan nyo yan, sasend ko sa inyo yung video ng close up. Tapos pagka pasado, yun, pwede na natin balutin. Pero pagka meron kayong parang ayaw nyo, ganun, pwede na natin palitan. Pinapalitan ko naman, ganun yan eh. Pagka hindi pasado yung binibigay kong video, pinapalitan ko din. Tapos hanggang sa masatisfy yung buyer. Tapos nandito yung HBRRT natin mga gar. So may nagtatanong, no, na kung kaya daw ba mag-produce ng cauliflower tail yung ating HBRRT. So syempre hindi, no, kasi ang cauliflower na tail kasi ng HBRRT ay ibang strain naman na yon, no, ibang produce na yon. Kumbaga pinaghirapan na yon ng mga breeders, no. Kaya obvious naman, no, kasi sa presyong 100, no, pair, ano ba bang i-expect mo? So natatawa lang ako, no, sa tanong niya na yon kasi pinipilit niya, no, na yung HBRRT, no, cauliflower ay galing lang din daw sa HBRRT. Oo nga, galing siya ng HBRRT, pero kung ipagbabasihan mo itong ating HBRRT ay hindi ito magpo-produce talaga ng cauliflower kasi nga ordinary lang kasi ito na mga HBRRT. At saka sa 100, no, per pair, ano ba kaya nating i-expect dito, ano? Kasi kung kaya ito mag-produce, no, kahit may jeans man lang ito kahit jeans na lang ito, no, ng cauliflower na HBRRT, hindi ko naman yan pe-presyuhan ng 100 lang per pair, no. Kasi luging-lugi ka doon.
So magkano yung HBRRT na cauliflower ngayon, no? Talagang pang malakasan, di ba? Hindi kaya ng mga hindi natin kaya 'yon, di ba? So, kung ano yung nakikita nyo mga gar, no, HBRRT lang talaga siya, na ordinary, HBRRT lang talaga, no. Wag na natin ipilit yung, kasi kung cauliflower yung binibenta natin, no, hindi ito presyong 100 kung ganun, di ba? Tapos mga gar, no, sa mga nagchat-chat, no, sa ating page, na mag-a-avail sana ng ating isda. So, hindi tayo mga gar nag-meet up, lalo na pag masyadong malayo. So isa yan sa mga pagpasensyahan nyo na mga gar, no, kasi hindi talaga tayo nag-meet up, lalo na yung malayo. O meet up pwede yung mga malalapit lang, yung walking distance lang, walang problema yon. Pero kung masyadong malayo, no, hindi tayo nag-meet up dyan mga gar. Kasi nga, masyado na kasing mura yung isda natin. Parang kumbaga kung titignan mo mga gar, no, itong isda natin ay live foods talaga to. So simula pagkapanganak nila, no, BBS ang pinapakain natin. Tapos frozen moina, tapos to be fixed. Nagpapakain man tayo ng feeds, yung Max Flow, tsaka yung Okiko, pero occasional lang yon. Mostly pinapakain talaga natin, no, parang regular feeding talaga natin ay live foods. So, tapos binibigay lang natin yan ng 100 per pair, 150 yung trio. Tapos ang pinakamahal natin, yung MSSBT, no, na 200 per trio. So, yun, dahil sobrang mura siya mga gar, expect nyo talaga na hindi tayo masyadong mag-e-effort, no, na bilang seller na yung para bang ihahatid mo na yung isda. Hayop ka talaga! Hindi natin gagawin yun mga gar, kasi nga, umaga, tapos yan, mamasahe ka pa para lang makapunta doon sa meet up point, no? May tropa kasi tayo mga gar, no, na gusto niyang mag-meet up sana. Kaso yung i-meet up place niya hindi kaya ng booking distance, no? Kaya mo siyang, pwede siyang lakarin, pero siguro abutin ka ng mga kalahating oras or kulang-kulang kalahating oras para makapunta sa meet up point kung lalakarin mo. So pagod-pagod ka nun bilang seller. Pwede naman daw sakayin, sabi niya. Pwede naman daw i-tricycle. Kaso, kung ita-tricycle mo kasi, no, 35 pesos yung pamasahe, papunta, balikan 70 pesos. Tapos yung presyo ng isda, no, ay 200 pesos lang lagay natin kung yung 200 pesos yung bibilhin niya. So, kung pamasahe ka ng 70 pesos, so 130 na lang yung matitira sa'yo. 'Di ba? Parang, wag na lang kung gano'n. 'Di ba mga gar? Kasi, kahit sabihin natin na okay, sabihin na natin na gano'n, na customers are always right, but siyempre may choice naman ng mga seller na gagawin kung ano yung gusto din nila, kasi nga masyado na kasing masyado nang parang parang ewan ko anong term doon, no? May inis ka ba o matutuwa? So, pinili ko na lang na hindi mag-reply kasi wala lang din. Nagkukwentuhan lang tayo doon. So, sa mga natin, no, sa mga hindi ko naman sinisiraan, pero intindihin din natin, no, bago tayo mag-request, no, bigyan din natin ng konting pag-analyze kung yung request ba natin ay makatao naman. Ayun. Kasi kung tutusin, para na yung para ka nang nag-free delivery, no, hinatid mo na mismo yung isda sa presyong ganon, tapos nagmasahe ka pa, 'di ba? Nakakatuwa lang talaga yun. Nakakainis lang minsan. Nakakatuwa. So, yun lang mga gar, no, yung ating video, no. So, yun lang, sa presyong ganto, no, ng ating isda, yung mode of delivery natin ay lalamove, no. Lalamove lang talaga kung medyo malayo. Pero kung malapit ka lang din naman dito sa location ko, no, pwede mo naman i-pick up or pwede naman mag-meet up. Pero yung malalapit naman, yung yung lalakarin lang ng kaunti tapos andun na. Pero kung yung maglalakad ng malayo o di kaya magsasakay pa ng tricycle tapos presyong ganun lang din naman, edi manahimik na lang din ako sa bahay kasi lalo na ngayon umuulan-ulan mga gar. Ayan. So, hanggang dito na lang muna yung ating video mga gar, no? Dahil napahaba na ulit. So, again, no?
Pasensya sa mga hindi natin napagbigyan. At salamat sa lahat ng mga sumusuporta, mga gar, sa mga nanonood, lalo na sa mga returning natin na mga viewers, no? Kasi nakikita natin sa ating analytics, no? Mas madami yung mga returning natin na mga viewers. So thank you sa mga suporta ninyo, mga gar, no? Malapit na nating ma-reach yung ating mga requirement, no? And when that time now comes na maging blessing na itong ating channel, no? Siyempre magiging blessing din tayo sa iba. Ayan. So hanggang dito na lang, mga gar, yung ating video. Hanggang sa muli, ito yung Kuya Tems na nagsasabing to God be the glory.